Lucas POV. May nakapagsabi sa akin na may nag-imbestiga ng tungkol kay Alexa, at natagpo ang patay ang tito. At tita niya, sabi ni Sandicho. Sigurado ka ba talaga dyan? Tanong ko. Si Lester ay tahimik lang na nakikinig sa amin. I'm the one in Pampanga, so I know what I'm saying. Tinignan kong mabuti ang kapatid ko, na puno rin ng pag-aalala ang mukha. Kaya you have to make sure that your wife is safe. Tuldok. Nang dumating kanina si Alexa sa office ko, ay pinag-uusapan namin ang balitang hatid sa amin ng kapatid ko. Kaya naman nandito kami sa kondo ko, para pag-usapan iyon. Baka kasi magtaka ang babae sa biglang pagsulpot ni Sandicho, kaya ayaw ko munang makita niya ang lalaki. Isa pa, ayaw ko rin siyang takutin. Si Sandicho, ay nakatira ngayon sa mansyon ko sa Angeles. Simula nang maayos namin ang gusot ng aming pamilya, ay hinayaan ko na siya na maglabas-masok doon. Dati pa man ay magkasundo na kami, dahil ang akala namin pareho, ay ang organisasyon lang ni Dad ang mahalaga sa kanya. Ngunit pareho kaming nagkamali. Nang umalis si Alexa, ay inasikaso ko na ang kaso ng magulang niya. Hinayaan kong malaman ng lahat, na ako ang may kagagawan nun, dahil nalaman ni Katrina na walang bisa ang kasal namin, at iniipit nila ako kaya naman nagdesisyon akong ako na iyon, at bahala na sila sa usapin ng kasal. Hinayaan kong magalit sa akin si Alexa, pero kagaya ng sinabi ko, ay nakahanda na ang kanyang lulugaran, kung sakali, pati na ang mga taong tutulong sa kanya on my behalf. Akala ko ay hindi titigil ang daddy ko, hanggang sa makulong ako, na napanatili ni Lester na lihim sa lahat. Nadagdagan ang mga kaso ko, dahil sa mga taong napatay ko. Pati ang kaso ni Manzano, ay sa akin. Itinuro, ngunit sa masusing pag-imbestiga ni Lester, ay napag-alaman naming ang dating senator na si Arturo Cantiveros pala. At may nakuha kaming mga ebidensya na nagpa-absuelto sa akin doon. Nag-alala si Arturo na baka ikanta siya ni Manzano, na siyang nagpapatay sa dating mayor ng Angeles, para manalo ang kanyang kaibigan, kapag inimbestigahan na ni Calderon ang suspect. Ako dapat talaga ang papatay sa kanya, dahil sa ginawa niya kay Alexa, ngunit naunahan si Lester ng abogado ni Arturo. Nakakalap kami ni Lester ng katiwalian ni Arturo, at ng mga kaibigan niya. Mga videos na magpapakita ng tunay niyang katauhan. Nagsilabasan din ang mga babaeng pinaglaruan, at binaboy nilang magkakaibigan, kaya naman lalong wala siyang kawala. Pati na rin ang pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Nang makulong ang ama, ay naging sobrang saya ni Martina. Nalaman ko na lang na nakipaghiwalay na siya sa asawa niya, ngunit hindi naman pumayag si Narciso. Nagkagulo silang mag-asawa, at natagpuan na lang napatay si Martina sa kanilang bahay, at ang asawa ang numero 1 suspect na ngayon, ay nagtatago pa rin at hindi matagpuan. Nang magsimula ang hearing ko, ay nagulat na lang ako nang sa pagharap ko sa patong-patong na kaso, ay biglang lumantad ang aking ama na kasama si Sandicho. Inako niya ang lahat, nang alam niyang mga krimen na nagawa ko. Handa naman akong pagbayaran ang mga kasalanan ko, dahil handa na rin akong magbagong buhay. Sa totoo lang ay natakot akong sa kulungan na ako tumanda, pero dahil hindi matagpuan ni Lester si Alexa noon, ay parang nawalan na rin ng saysay ang buhay ko. Pero dumating nga ang aking ama, at siyang nakulong. Tandang-tanda ko ang itsura niya nang bisitahin ko siya sa kulungan. Galit pa siya noong una, dahil ang tanga ko raw. Nang dahil lang daw sa babae, ay naging malambot ako. Pero hindi niya naisip, na dahil sa pagiging ama niya, ay naging malambot din siya. I would have been the one sitting there, sabi ko. And you deserve to be here, walang gatol niyang tugon. But I can't afford to see you getting old in this place. I'm old and only have a few years to live. Make sure that you're not going to act recklessly again, because I won't be there for you anymore. Tuldok. Natouched ako sa sinabi niya. Hindi ko talaga akalain na kaya niyang magsakripisyo para sa akin. At hindi madali ang ginawa niya. Sandicho, you have to take care of him. I have settled all my assets in Italy, and my attorney will get in touch with you when the time is right. I don't need visitors, so don't come in here anymore. At ako na nga ang naging bahala sa kapatid ko. Pero hindi ko sinunod ang gusto niya. Dinalaw ko pa rin siya, at kahit na anong tanggi niya,
ay wala pa rin siyang nagawa kung hindi ang harapin ako. Hanggang sa masanay na siya. Yung mga pagpunta-punta ko noon sa Manila, ay para sa mga legal na negosyong ipinangalan ko kay Alexa. Ngunit dahil nawala nga siya, ay ako na rin ang nag-asikaso ng mga iyon, habang hinihintay ko ang pagbabalik niya. Pero ano ngayon itong sinasabi ni Sandicho? Nagsisimula na kaming maging maayos ni Alexa, kasama ang aming kambal, bakit naman kailangang may magtangka sa buhay ng asawa ko? Nasaan si Alexa? Tanong ni Sandicho. Nagpunta siya sa school na pagta-transferan ng kambal. Gusto niyang makita muna ang environment doon, bago niya tuluyang i-process ang transfer. Tuldok, sino ang kasama niya? Tanong ulit ng kapatid ko. Wala, pero nakabuntot sa kanya si Resty. Bago lang din siya dito sa Manila, kaya alam kong hindi pa niya gamay ang pasikot-sikot dito. Mabuti naman kung may bantay pala siya. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng lalaking iyon. At mas lalong hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang report na natanggap ko, tugon ni Sandicho. Tumawag siya sa akin kagabi, at tinanong kung nagkita na ba kami ni Alexa. Nagulat ako dahil hindi ko pa naman sinasabi sa kanya, at kay Dad ang tungkol doon. Pero ano ang dahilan ng lalaking iyon, para pagtangkaan niya ang buhay ni Alexa? Tanong ni Lester. To get even kay Lucas. Bakit naman si Alexa ang pagbubuntunan niya? Sigurado naman akong alam na rin niya na naghiwalay na ang dalawa, matagal na, tugon ni Lester. Tumingin sa akin si Sandicho. Wala ka namang ginawa na kahit na ano, na pwedeng magbigay ng idea sa kahit na sino na may pagtingin ka pa rin kay Alexa, right? I had her name on some of my businesses, tugon ko. Higit sa lahat, kasama ko si Miko, dugtong ni Lester. E di talagang may isip ng lalaking iyon na mahalaga sa'yo si Alexa. Bulalas ni Sandicho. Sisigat na sana ako, nang biglang tumunog ang aking cellphone. Nakita ko ang pangalan ni Resty, nang tingnan ko ay ganon na lang ang paglukob ng kaba sa akin. Sir, may tumangay po kay Ma'am Alexa. Something happened to Alexa? Tanong ni Sandicho. Tumayo ako pati na rin si Lester, para puntahan ang lugar na sinasabi ngayon ni Resty. Narciso, galit kong sabi habang palabas na kami ng kondo ko. Alexa POV, sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin ta? Anong nagawa sa'yo ni Lucas para gawin mo ito? Tanong ko. Ayaw pa niya kasing magpakilala, at sabihin sa akin ang dahilan niya, upang maunawaan ko siya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kabilang bahagi ng kama, at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baba, at itiningala sa kanya. Kahit na kinakabahan at natatakot, ay hindi ko rin ipinahalata. Hindi rin ako nagpumiglas, at nagpakitang matapang para hindi rin siya magalit. Ano kaya ang may isip ni Lucas, kapag nalaman niyang naangkin nakita? Tanong niya na ikinalaki ng aking mga mata, kasabay ang pagtawa niya na tila demonyo. Gusto kong maramdaman niya ang naramdaman ko nang gamitin niya si Martina, kahit na alam niyang asawa ko na siya. Gusto kong malaman ni Lucas, kung paanong nagpakasarap siya sa katawan ng asawa ko, habang nagngangalit ako sa galit, at pinagbuntunan ko ng galit, ang babaeng ang tanging kasalanan ay mahalin siya. Asawa siya ni Martina. Simula nang umalis ako ng Pilipinas, ay hindi ko na inalam pa ang mga nangyayari sa kanila. Kahit ang tungkol kay Miko, ay hindi ko inaalam. Basta sinabi ni David na okay lang ang kapatid ko, ay sapat na sa akin. Ngayong pagbalik ko ay hindi rin ako nagtanong kay Lucas, ng kahit na anong tungkol kay Martina. Ayaw ko na rin kasing isipin pa ang nakaraan. Napakaganda mo, batang-bata. I can already imagine, kung paano magpakasarap sa katawan mo ang Lucas na yon, habang nagpapakasasa din siya sa katawan ng asawa ko. Nagkakamali ka, ni minsan, ay hindi na nagkaroon ng ano pa mang ugnayan si Lucas kay Martina, simula nang maging kami. Iyon ang sabi ng asawa ko noon, at yun ang papaniwalaan ko, lalo at sa harapan pa mismo ni Martina niya iyon binanggit. Sinungaling. Ang akala mo ba ay mapapaniwala mo ako? Alam kong may nangyayari pa rin sa kanila, kahit na nilalaspag ka na ng Lucas na iyon, dahil si Martina lang ang mahal niya. Sila ang nagmamahalan, at inagaw ko lang siya sa lalaking iyon. Ibig sabihin ay gusto niya si Martina. Pero bakit ang sabi-sabi noon, ay pareho silang may mga kabit? Mayaman ako, sinubukan kong ibigay sa kanya ang lahat ng kaya kong ibigay,
ngunit si Lucas pa rin ang pinili niya hanggang sa huli. Kaya ngayon, ay ako naman ang kukuha sa'yo. Magiging akin ka at iiwan mo ang lalaking iyon. Hinding-hindi ako makakapayag na magkabalikan pa kayo, at maging masaya ang hayop na yon. Sigaw niya sabay sabunot sa akin. Bitawan mo ako, sigaw ko habang hinahawakan ko ang kamay niyang nakasabunot sa akin. Magtigil ka. Tapos ay sinampal niya ako. Malakas iyon at pamaling talaga ang aking ulo, ngunit hindi ako bumagsak, dahil sa pagkakasabunot niya sa akin. Hindi niya ako binitawan, at pilit na pinapatingala, habang ako naman ay napaluhod na sa sakit. Parang matatanggal na ang anit ko. Pinilit kong alamin ang kinaroroonan mo. Kinausap ko ang mga tiyahin mo, ngunit balak pa akong gaguhin ng mga iyon, dahil wala naman pala silang alam sa kung nasaan ka. Gusto nila akong perahan, kaya magpasalamat ka sa akin, dahil wala na sila ngayon. Wala naman na akong pakialam sa dalawang iyon. Mamatay man sila or what. Pero hindi ko naman inasam na mamatay sila sa kung anong paraan, ang ginawa ng lalaking ito. Please, bitawan mo ako. Sinubukan kong magbago ng strategy, baka sakali ay maantig siya kung magmamakaawa ako. Ngunit ngumisi pa siya. Ganyan nga, sige pa magmakaawa ka. Please, pakawalan mo na ako, wala akong kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa inyo ni Lucas. Wala nga sana, pero nalaman kong ikaw lang ang babaeng gusto niya ngayon. Ikaw ang kanyang apple of his eyes eka nga. Ang kambal sana ang kukunin ko, ngunit hindi sila lumalabas ng bahay. Dahil sa sinabi niya, ay nakaramdam ako ng sobrang galit. Walang hiya ka. Subukan mo lang kantiin ang mga anak ko, at makikita mo ang hinahanap mo, animal ka. Tumawa siya ng tila nakakaloko. Walang hiya ka. Tila ako nagkaroon ng kakaibang lakas dahil sa sinabi niya. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kambal. Over my dead body. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha mula sa aking mga mata, papunta sa aking mga pisngi. Hindi dahil sa sampal na ibinigay na naman niya sa akin, nang kagatin ko ang kanyang braso na nahawakan ko, kung hindi dahil sa takot para sa aking mga anak. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa kanila. Nagpumiglas ako at pumalag, kahit na sinikmuraan na niya ako. Hindi ako pwedeng sumuko dito. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan kong mailigtas ang mga manti kong anghel, sa kamay ng demonyong lalaking ito. Ilang sampal at suntok sa sikmura pa ang binigay niya sa akin, bago ako nakaramdam ng pagkahapo. Pakiramdam ko ay bibigay na ang aking katawan, kahit na gusto ko pang pumalag at lumaban. Hawak-hawak niya ang aking buhok, para makatayo ako, ngunit nanlalambot na ang aking mga tuhod, kaya naman gumgewang-gewang na ako. Nagbago na ang isip ko, mas maganda kung makita ni Lucas, kung anong itsura mo, pagkatapos kong gawin sa iyo ang ginawa ko kay Martina, dahil mas pinili pa rin niya ang lalaking yun hanggang sa huli. Kahit pakiramdam ko ay halos pikit na ang aking mga mata, dahil sa pamamaga ay nakita ko pa rin ang ngising demonyong nakapaskil sa mukha niya. Magpasalamat ka dahil hindi mo na makikita, kung paano ko pagpasasaan ang kambal mo. Pero, huwag kang mag-alala, dahil sisikapin kong buhayin sila, para naman magalit sila sa ama nila, na dahilan ng sasapitin nila sa mga kamay ko. Subukan mo. May diin ang bawat kong salita, bawat frustration ko ay nais kong may parating sa kanya. Kung hanggang dito na nga lang ba ang buhay ko, ay sana lang, huwag pabayaan ng Panginoon ang mga anak ko, at si Lucas. Please po, huwag mong hayaang mahulog sa mga kamay ng demonyong ito ang mga taong mahal ko. Kung nagawa niyang patayin si Martina na mahal niya, paano na lang ang mga taong sa tingin niya ay dahilan ng kamiserablehan niya? Pumipikit na ang aking mga mata, at nanlalabo ang aking paningin, ngunit naaninag ko pa rin ang malademonyo niyang pagngisi, at ang pagtaas ng kamao niya, na patama na sa aking mukha, na hindi ko na rin naramdaman, dahil tuluyan na akong napapikit, at nagdilim ang paningin matapos kong banggitin ang mga mahal ko sa buhay. Save Ina, Savannah, Lucas. Mabigat ang mga mata ko, nguit sinikap ko pa ring idilat ang mga iyon. Dahan-dahan lang dahil ramdam ko ang sakit, na tila napupunit iyon kung ipagpipilitan ko ang gusto ko. Anong nangyari? Ang akala ko ay katapusan ko. Pero dahil sa sakit na nararamdaman ko sa aking buong mukha, pati na rin sa aking katawan partikular sa bandang sikmura,
ay alam kong buhay na buhay pa ako. Masakit sa mata ang liwanag na sumalubong sa akin, nang tuluyan ko nang magawa ang gusto ko. Baby, Lucas, natigilan ako dahil masakit din ang aking bibig, nang tangkain kong tawagin ang pangalan niya. I'm here, baby. Don't try to speak if it hurts. Dahan-dahan kong ipinaling ang aking ulo sa kanya, at nakita ko ang mangiyak-ngiyak ni Lucas na mga mata, na nakatunghay sa akin. Namumula iyon na tila galing sa pag-iyak. Napansin ko ang pag-angat ng kanyang kamay, na tila gusto niyang haplasan ang aking mukha, ngunit hindi na niya itinuloy. Bakit kaya? Alam ba niya na masakit ang pakiramdam ko? Kambal. Hindi ko maiwasan ang mapangiwi, at mapapikit dahil sa sakit. Please don't talk yet, okay? Maayos ang kambal, sabi ni Lucas, ngunit naalala ko ang sinabi ng demonyong lalaki na iyon, kaya naman bigla akong nakaramdam ng sobrang takot. Napailing-iling ako, kasabay ang pagtulo ng aking mga luha, lalo na nang maalala ko ang sinabi ng lalaking iyon. He will take my twins, hirap kong sabi, kasabay ang pagsisikap kong makabangon. Kahit na masakit ang aking sikmura, grabe ang tiis ko sa sakit, dahil sa aking pagsasalita at pagkilos, pero hindi ako pwede nang manahimik lang. Kailangang malaman ni Lucas ang balak ng demonyong yun. Sige ang pag-agos ng luha lalo, at nag-aalala ako na baka hindi niya ako maintindihan. Safe ang kambal, baby. Believe me, wala na ang lalaking iyon. Hindi ka na niya masasaktan pa, kaya huminahon ka lang. Napatigil ako sa pag-iyak dahil sa sinabi niya. Tiningnan ko siyang mabuti bago niya ako niyakap. It's fine now, baby. Everything is fine now, pang-aalo pa ni Lucas sa akin, kaya naman kumalma na rin ako, ngunit nanatiling humihikbi. Hindi ako iniwanan ni Lucas, palagi siyang nasa tabi ko. Nakita ko na rin ang itsura ko nung bago ako dinala dito sa hospital. Ayaw pa nga niyang ipakita sa akin, dahil baka daw matakot ako. Kaya lang ay pinilit ko siya. Ayaw niyang magalit ako kaya ayon, wala na rin siyang magawa. Yung gulat ko ay kulang. Naawa ako sa sarili ko, dahil sa mga pusang nasa buong mukha ko. Halos pikit na ang aking mga mata, at putok ang mga labi ko. Hindi ko akalain na ganun pala ang inabot ko sa kamay ng lalaking iyon. Bukod pa doon, ay ang aking sikmura na may pasa rin, na natatandaan kong pinagsusuntok rin niya ako doon. Hindi ko alam kung paano akong nabuhay pa, sa kabila ng mga ginawa sa akin ng lalaki na iyon. Hindi ko alam kung paano ako tumagal, na makayanang saluhin ang lahat ng pananakit na iyon. Siguro ay dahil sa takot ko. Sa takot na baka kung bumigay ako agad, ay ang kambal na ang pag-interesan niya. Na baka pag napatay na niya ako, ay kunin niya na kasunod ang mga anak ko. Kaya sinikap kong tumagal para lang mapigilan siya sa balak niya. Paano mong nalaman na may kumuha sa akin? Tanong ko kay Lucas. Kumakain kami ng hapunan, at susubo sana si Lucas, nang bigla siyang matigilan. Ayaw niya kasing pag-usapan ang bagay na iyon. Simula nang magising ako, ay ayaw na ni Lucas magbanggit ng kahit ano. Sa tuwing na ay nakikita ko ang lungkot at tila guilty feeling sa mukha niya. Hindi ba pwedeng wag muna nating pag-usapan yan, baby? Nandito pa tayo sa hospital, and look, halata pa ang kulay purple na pisngi mo. Please, Lucas, gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin, na tapos na ang lahat? Na hindi ka nababalikan ng lalaking yon? Naniniwala ako, but I still want to know. Mabuti pa ay kumain ka na muna. Pwede ka nang i-discharge, dahil okay naman na ang lahat ng test mo. Halos 2 linggo na ako dito sa hospital, dahil gusto ni Lucas na matapos muna ang mga test ko, at masuri akong maigi. May ophthalmologist pa na tumingin sa mga mata ko, at naging okay. Naman, nakatulong pa na pumutok ang pamamaga, kaya naiwasang may mamuong dugo doon. Ang dentist naman ay okay rin ang mga sinabi, maliban sa ilang ngipin kong umuga. All in all ay okay na ako. Lucas, please, baby. Kakaiba ang tingin ni Lucas sa akin, at tila galit na kaya naman tumango na lang ako. Hindi ko naman siya mapipilit pa, kung talagang ayaw niya, kaya naman kumain na nga lang ako. Kahit papaano ay nakakakain na rin ako ng solid food. Hindi kagaya ng mga nakaraan, na kanin na may sabaw lang.
Para makakain ako ng gulay, ay kailangan pang labugin para lumambot at madaling nguyain. Nagpatuloy na kami sa pagkain, at nang matapos ay hindi na rin ako umimik pa. Baka kasi kulitin ko na naman siya, at makulitin lang din siya sa akin. Gabi na at maya-maya lang din ay papatulugan na rin niya ako. During my stay here, ay puro pahinga na lang ang ginawa ko. Wala namang problema, dahil alam ko naman na para sa akin din iyon. Ang kambal ay lately ko lang din nakausap. Pero hindi kami nag-video call, dahil ayaw kong matakot sila, or mag-alala. Sigurado kong mag-iiyakan ang mga iyon, kapag nakita nila ang itusir ko, lalo na si Save Ina. Kaya nakontento na lang ako sa voice call. Basta ang alam lang nila, ay may sakit ako, at bawal sila dito sa hospital. Salamat na lang at hindi na rin sila nang ulit pa. Si Miko ang nakakasama nila sa kondo, at mukhang magkasundo sila, based na rin sa saya sa kanilang mga tinig. Talagang mabuti na rin na wala silang alam sa nangyari sa akin, dahil baka magka-trauma lang sila kung sakali. Sa kondo ko nakita diretso pagka-discharge mo. Papasunurin ko na lang ang mga bata, kapag tuluyan ka ng magaling. Umangat ang tingin ko kay Lucas, bago ako tumango. Tumayo ako mula sa hospital bed, para magbanyo at mabilis naman niya akong inalalayan. Kaya ko na, Lucas, ituloy mo na lang ang ginagawa mo. Baby, kung galit ka. I'm not. Sinasabi ko lang na kaya kong pumunta ng CR. Naglilinis ka dyan ng kinainan natin, kaya ituloy mo na lang. Hindi ako imbalido. Hindi ko sinasabing ganun, ang sa akin lang ay gusto kong alagaan ka. At sinasabi ko na okay lang, at kaya ko. Mahirap bang intindihin iyon? Nagtitigan kami, at napansin ko ang pagbuntong hininga ni Lucas, bago tumango, at niligpit na ulit ang kalat ng pinagkainan namin. Ako naman ay pumasok na sa CR, at naglinis na rin ako ng katawan, para magpahinga na pagkatapos. Bukas ko na lang susubukang kulitin siya ulit, na sabihin sa akin kung ano ang nangyari matapos kong mawalan na ng malay. Lucas POV. Sa kondo ko na iniuwi si Alexa. Okay naman na ang itsura niya, although may bakas pa rin ng pangangitim dahil sa mga sampal na tinamon niya, kay Narciso. Ang dami niyang tanong tungkol sa lalaki, pero pinili kong huwag munang sagutin, dahil pakiramdam ko, ay kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa kanya. Nang magising si Alexa sa hospital, ay grabe ang ginhawang naramdaman ko. Ang akala ko ay tuluyan na siyang mawawala sa akin. Alam kong hindi ko kakayanin iyon. Pwede bang sa kwarto na ako? Tanong ni Alexa, nang papaupuin ko na siya sa sofa. Okay, sagot ko at sinamahan ko na siya sa kwarto ko. Kung may kailangan ka ay sabihin mo lang sa akin. Tumango lang siya, at nahiga na. Napapansin kong kibiyo ang dili niya ako. Dahil ba sa ayaw kong sagutin ang mga tanong niya sa akin. Lumabas na ako ng silid, pero iniwan kong nakaawang ang pintuan, para kung sakaling managinip na naman siya, ay malalaman ko. Yes, nananaginip si Alexa ng masama. Na tila ba yung nangyari sa kanya ang paulit-ulit niyang nakikita. Kapag naman ginaising ko siya, ay wala siyang sinasabi, wala naman daw siyang napapanaginipan. Kaya paano ko naman sasabihin sa kanya ang mga nangyari, kung ganyan siya? Nagpunta ako sa kusina, at kumuha ng malamig na tubig, saka ininom iyon. Kakalapag ko lang ng baso sa lamesa, nang magbalik sa alaala ko ang mga nangyari ng araw na iyon. Flashback. Pagdating namin sa location na sinabi ni Resty, ay nagulat na lang ako nang makita ko si David. Ganon din naman siya sa akin, at nang sabihin ko ang sinabi ni Resty, ay napamura pa ito. Ako na ang papasok. Tinignan niya ako ng masama bago tumugon. This is a police operation, kaya ito ka lang. Nandoon ang asawa ko. Sigaw ko sa kanya. Hindi ba niya naisip kung anong takot ang nararamdaman ko? Sir, hindi na po tayo pwedeng magtagal. Baka kung ano na po ang ginagawa ng lalaking iyon kay ma'am. Isa pa, walang tauhan ang kumuha kay ma'am, kaya sila lang ang nandyan, according sa usapan ng mga pulis na naratnan ko narito. Ang mga salitang iyon ni Resty, ang gumising sa akin, at agad nang lumakad papasok ng gate. Hindi na rin ako naawat ni David, at sumunod na lang din sa akin, kasabay ang pagsabi sa iba na hayaan na lang ako. Isang malaking property iyon, na may nakatayong 2 palapag na bahay sa gitna nun.
Kung nasa isa sa mga silid nun si Alexa, siguradong walang makakarinig sa kanya, kahit na anong sigaw pa ang gawin niya, at lalong hindi siya makakatakas, dahil napapalibutan ng bakal ang mga bintana nun. Sinira na ng mga pulis ang pintuan ng bahay, at isa-isa na naming pinasok ang mga silid. At sakto, pagbukas ko ng pintuan, ay tumambad sa akin ang lalaking gulat nang makita ako, na hawak-hawak sa buhok si Alexa, at akma ng susuntukan sa mukha. Agad kong dinaluhong ang lalaki na nabitawan ang mahal ko, kaya mas pinili kong saluhin siya. Ganon na lamang ang pagkadurog ng puso ko, nang makita ko ang kanyang namamaganang mukha. Duguan ang gilid ng kanyang mga mata at labi, at may tumutulong din sa ilong niya. "Baby," tawag ko sa kanya, ngunit hindi si Alexa sumasagot. Napatingin ako sa lalaking ngayon ay hawak-hawak na ni Lester at David, kaya naman inilapag ko ang mahal ko, at saka ko siya nilapitan. Galit akong sumigaw, habang sige ang pagsuntok ko rin sa mukha niya, habang hawak-hawak ko rin siya sa kanyang buhok. Tumawa siya ng malakas, at saka ako dinuruan, na lalong nagpagalit sa akin, kaya naman. Pinagsusuntok ko rin siya. "Tama na yan, Lucas. Dadalhin ko na siya sa presinto. Si Alexa ang asikasuhin mo." Muling nagbalik ang tingin ko sa mahal ko, nang dahil sa sinabi ni David. Nilapitan ko ulit si Alexa at saka binuhat, at inilabas na ng bahay saka isinakay sa sasakyan ko, para dalhin siya sa hospital. Durog na durog ang puso ko, iyak ako ng iyak. Kung pwede lang na hindi ko siya tingnan, lalo na nang matapos na siyang tingnan ng doktor, nabakas din ang awa at habag para sa Alexa ko. Nang magising si Alexa, ay kita ko ang bawat pagniwi niya, sa tuwing magtatangkang magsalita, dahil sa sakit. Hindi ko akalain na ganun pala ako katapang, dahil nakayanan kong harapin, at kausapin siya ng hindi umiiyak. Sinabihan na ako ng doktor, na maaaring maging mahirap para sa kanya ang pagsasalita at paggalaw. Kinailangan siyang I-cord scan, para masiguro na walang mga fractures sa mga buto niya sa mukha, at sa katawan or kahit sa ulo niya. Si Lester na ang nag-asikaso ng lahat, regarding kay Narciso, dahil hindi ko na maaatim na iwan pang mag-isa ang Alexa ko. Natatakot ako na baka may kung sino na naman ang kumuha sa kanya. Nagpunta sa hospital si Selena, ngunit hindi ko siya pinapasok. Nagpaliwanag akong mas maigi nang hindi niya makita muna si Alexa, na sinigandahan naman ni Lester. Hindi na rin nagpumilit pa ang babae, at nagbili na rin ako sa kanila, nasabihan na lang din si Miko. Supportive naman silang lahat, at nagpapasalamat ako na naging understanding sila sa akin. Hindi ko pinagdadamot si Alexa sa kanila. Ayaw ko lang na makita nila ang mahal ko, na ganun ang itsura. Nagpunta rin si David, ngunit tulog naman si Alexa. Hindi na siya naghintay na magising ito, at in-update na lang ako sa kalagayan ni Narciso, na matagal na rin pala niyang hinahanap, dahil sa kasong pagpatay kay Martina, at sa mga tito at tita ni Alexa. Tuldok, kung binabalak mong trabawin siya sa loob, ay huwag mo nang tangkain. Hindi na rin naman, makakalaya pa ang isang yon, at siguradong mabubulok na siya sa bilangguan. Wala na rin siyang ama at Arturo Cantaveros, na tutulong sa kanya, at mas lalong wala na rin iba pang makakatulong sa kanya, sabi ni David. "Salamat," tugon ko. "Si Alexa na lang ang asikasuhin mo. Niligtas ka na ng tatay mo sa pagkabulok sa bilangguan, kaya lubos-lubusin mo na ang pagbabagong buhay. Your wife and kids deserve a happy, safe and secured home." Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Siguro ay talaga lang na hindi siya naniniwala, na ama ko ang may gawa ng lahat ng krimen na nagawa ko. Pagkatapos nun ay umalis na si David ng hospital, at hindi na nagbalik pa. Sigurado akong naging busy na naman ito sa trabaho niya. At noong gabing kumakain kami ni Alexa, at tinanong niya ako ay ayaw ko talagang pag-usapan muna. Dahil nagi-guilty pa rin ako. Kung sana ay sinamahan ko siya, hindi sana niya sinapit ang masalimuot na karanasan na iyon sa kamay ni Narciso, na alam kong galit niya sa akin ang dahilan. End of flashback. Nang nagdaang gabi lang ay tumawag sa akin si David, at sinabihan akong wala na raw si Narciso. Napatay daw sa riot, pero wala akong kinalaman doon. Ang paniwala niya, ay may ibang nagpatrabaho sa lalaking iyon, dahil sa dami na rin ng mga nagawan niya ng hindi maganda.
Naglakad ako pabalik ng kwarto ko, para silapipan si Alexa. Ngunit bigla akong nakaramdam ng kalungkutan, dahil sa pakiramdam ko nga, at pag-iwas niya sa akin, kaya naman nagdesisyon akong tabihan siya at yapyusin. Kahit papaano ay gamaan ang aking kalooban, nang maramdaman kong yumapos din siya sa akin. Sa susunod na magtanong si Alexa, ay sasagutin ko na sa abot ng aking makakaya. Alexa POV. Siniguro sa akin ni Lucas na ayos na ang lahat ng gulo, kaya naniwala naman ako. Ang pinaka-importante lang naman sa akin, ay ang kaligtasan ng aking mga anak. Ayaw kong mamuhay na may takot, na baka bigla na lang may kumuha sa kambal, at hindi ko na sila makita pa. Baby, tawag ni Lucas. Pangalawang araw na naming magkasama dito sa kondo niya, at simula nang dumating kami, ay hindi pa talaga kami nakapag-usap. Baka kasi hindi ko siya mapilit sabihin sa akin, kung ano na ang mga nangyari kung sakaling magtanong ako ulit. Galit ka pa ba sa akin? Tanong ni Lucas. Huminga ako ng malalim bago ngumiti at sumagot. Hindi naman ako nagalit sa'yo, tugon ko. Naupo si Lucas sa tabi ko, at saka muling nagtanong. Then why are you not talking to me? Baka kasi makulitin ka sa akin at magalit, pagtatapat ko, dahilan upang mapayuko siya. Kagaya mo, ay hindi ko rin magagawang magalit sa'yo. I'm sorry kung ganun ang naramdaman mo, sa pagtanggi kong sagutin ang mga tanong mo. Guilty lang ako. Hindi mo kailangang mag-guilty, dahil hindi mo kasalanan ang nangyari. Tuldok, pero alam kong dahil sa akin kaya. Dahil iyon sa galit sa puso niya, kaya ginawa niya yon. Anumang gawin ng isang tao ay choice niya yon. Hindi pwedeng isisi sa taong inakala niyang dahilan, ng kamiserablehan niya, pero ang totoo ay siya ang nagpamiserable sa buhay niya. Dahil sa selos niya, at ako ang minahal ng babaeng mahal niya, kaya kanya kinuha. Gusto niyang magantihan ako at ikaw ang ginamit niya para mangyari iyon. Garalgal ang tinig ni Lucas, kaya naman inangat ko ang kanyang ulo, upang magkatinginan kami. Hindi nga ako nagkamali, namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Agad kong pinahid iyon ng aking mga daliri, at saka siya tinugon. Siya ang gumawa ng dahilan, para hindi siya lalong mahalin ni Martina. Kung sana ay ipinakita niya ang pagmamahal niya sa babae, baka natutunan pa siyang mahalin ito. How can you be so sure? Tanong ni Lucas. Hindi ba at na-in-love din ako sa'yo? Ganon talaga mostly kaming mga babae. Madaling mahulog ang loob, sa mga taong marunong magpahalaga, at magpakita ng pagmamahal. Madaling ma-appreciate ang simpleng bagay na ginagawa sa amin. Hindi si Lucas umimik, at nanatling nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung naintindihan ba niya ang ibig kong sabihin, pero sana ay malaman niyang hindi ko siya sinisisi sa nangyari sa akin. How can I be so lucky to have you, baby? Wala akong matandaang espesyal na nagawa ko, para ibigay ka sa akin ng Panginoon. Hindi mo ba alam, God favors those who sin? Napansin ko ang pagtawa ni Lucas. Halatang hindi naniniwala sa akin. Why are you laughing? Dahil sa sinabi mo. Bakit naman ako papaboran ng Panginoon, makasalanan nga ako, Eber. Dahil mahal ka niya. Dahil gusto niya na maramdaman mo, na mahal ka niya. Kaya kahit na ano pang kasalanan natin, ay ibinigay niya sa atin yung mga bagay, or mga taong pwedeng maging dahilan, ng pagbabago natin. Nasa sa atin na lang, kung tatanggapin iyon. Ngumiti si Lucas, at tumango sa akin, bago niya ako kinabig palapit sa kanya at niyapos. Dama ko ang paggan ng kanyang kalooban, dahil sa sinabi ko, and I'm happy, na naintindihan naman niya ang ibig kong sabihin. He indeed give me you. Ikaw ang naging dahilan para gustuhin kong magbago. Pagkatapos ay nagsimula na kaming mag-usap. Nagtanong ako at sinagot naman ni Lucas lahat hanggang sa pagkamatay ng lalaking tumangay sa akin, na Narciso pala ang pangalan, at asawa ni Martina. Ang sabi ni Lucas, ay matagal nang sinusubaybayan ni David ang lalaki, ngunit dahil sa pagpapalit niya ng mukha, ay naging napakahirap noon para sa kaibigan ko. Hanggang sa dinala siya ng kanyang investigasyon sa lugar, kung saan din ako dinala ng lalaki. Mabuti na lang na noong araw na yon, ay walang kaalam-alam si Narciso, na sinusubaybayan na pala siya ng grupo ni David, at sinusundan naman ako ng tauhan ni Lucas. Sising-sisi din daw si David,
Dahil pakiramdam din niya ay nahuli siya ng dating, dahil sa sinapit ko. Pero kagaya ng sinabi ko kay Lucas, ay hindi ko rin siya sinisisi. Alam kong ginagawa niya ang lahat, para lang sa ikalulutos ng bawat kasong hinahawakan niya. Baby, may bahay na tayong malilipatan, and doon ko na sana tayo balak na tumuloy. Kung okay lang sa'yo, syempre. Kung nasaan ka, ay doon din kami ng mga anak natin. Si Miko na ang papagamitin ko ng kondo na ito, dahil malapit lang din ito sa school niya. Mukhang balak ng magsama ng mga kaibigan natin talaga, kaya hindi na maganda kung doon pa rin siya tumira, kasama si Lester. Baka puro selos na lang ang maramdaman nun. Anything you say. Although I don't think, na kailangan pa talagang mapunta ito sa kapatid ko. He deserved this, believe me. Napakabait niyang bata, at napakasipag din mag-aral. Sulit ang kahit na anong ibibigay natin sa kanya. Thank you so much, Lucas. I love you. I love you too, baby. Hinalikan niya ako, pero kahit na alam kong gusto niyang higit pa roon ay nagpigil si Lucas. You need to get better first, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo, kapag ang kinan-kita ng hindi pa tuluyang magaling. Alam mo naman na hindi ako kontento ng isang round lang. Natawa ako sa sinabi ni Lucas, at kahit ako ay may bahagyang sakit pa rin ng katawan na nararamdaman. Kaya sundin ko na lang siya, kahit na kagaya niya, ay gustong-gusto ko rin na maangkin niya. Kaya ko naman na maglakad at magkikilos, kaya naman nagsuggest na ako na magsimula ng maglipat. Konti na lang naman, at tuluyan nang mawawala ang bakas ng pagkakagulpi sa akin. Isinama ako ni Lucas sa bahay, kahit ayaw niya. Kinulit ko na siya, dahil pakiramdam ko ay mamamatay ako sa suspense, kung patotigilan pa niya. Isang 2-story house iyon, at may malawak na bakuran. Hindi kagaya ng mansyon niya sa Pampanga, di hamak na mas maliit ito. Mayroong playground at swimming pool. Siguradong matutuwa ang kambal dito. Gusto talaga nila ang may maluwag na bakuran, para sa paglalaro. Gusto nila ang mga outdoor games, kaya alam kong bored na sila sa kondo. What do you think, baby? It's perfect, Lucas. Thank you at nagustuhan mo, sabi ni Lucas. And I'm sure na hindi lang ako ang makakagusto nito. Kahit ang kambal. Hindi mo alam kung gaano sila kalagalag, natatawa kong sabi. Kailangan ko palang maghanda para sa pakikipaglaro sa kanila. Sinabi mo pa, kaya ikondisyon mo na ang mga tuhod mo, Daddy. Nakangiting biro ko. Kondisyon na kondisyon ito, lalo na kung para sa'yo. Nagtaas baba ang mga kilay ni Lucas, na ikinatawa ko ng malakas. I love you so much, baby. And then we kissed. At dito na po nagtatapos, ang ika-25 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.